Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today is Holy Monday, and we are already on the Holy Week, the holiest of all the holy days. And today we will read on Diary Entry 11:16. No one can understand or comprehend, nor can I myself describe my torments. But there can be no sufferings greater than this. The sufferings of the martyrs are not greater, because at such times death would be a relief for me. There is nothing to which I can compare these sufferings, this endless agony of the soul. Walang sino man ang makauunawa o makaiintindi, at kahit ako mismo ay hindi rin mailalarawan ang aking mga paghihirap. Ngunit wala nang masihigit pa rito. Hindi mas matindi ang pagdurusa ng mga martir sapagkat sa mga panahong iyon, ang kamatayan ay isang kaginhawahan para sa akin. Wala akong maihahambing sa mga pagdurusang ito, ang walang katapusang paghihirap na ito ng kaluluwa. Kahapon ang haba ng gospel, di po ba? Yun yung buong buong pagpapakahirap or passion of our Lord Jesus. Kinumpara yun, syempre yun ang wala talagang makakakumpara. The greatest suffering of all. That is only reserved for Jesus. Talagang sa kanya lang yun ipinaghanda. Inihanda yun para sa kanya sapagkat ang kasalanan ng mundo ay sukdulan. Kung kaya hindi uubra yung mga simpleng sufferings lamang para tubusin yung lahat ng ating mga pagdurusa at paghihirap. Bakit nga ba may pagdurusa ang mga kaluluwa? Bakit nga ba nagdurusa tayo? Bakit sa langit walang pagdurusa? Dahil ang pinagkaiba ng langit at saka lupa, sa langit it is perfect. Ang namamayani doon ay ang kaluluwa at nandun ang Diyos, kapiling ang mga banal. Pero dito sa lupa, ito ang lugar kung saan kailangan natin ng purification of the soul. Dito natin kailangan magpakabiyasa. Kumbaga sa isang nilalang, ito yung eskwelahan natin. The school of life, the school of the soul, which needs perfection. Kailangan nating abutin ang perfect level. Sapagkat hindi tayo makakabalik sa ating lumikha kung hindi tayo perfect. And so it has to continue until we attain such time or such level of perfection. Hindi alam yan ng karamihan sa mga tao, kaya nga napakahaba kung titingnan sa konsepto ng oras, napakahaba ng ating existence. Hindi maaring magunaw agad ang mundo kasi sapagkat hindi pa nakaka-attain ang bawat kaluluwa ng ganong level. And so it has to continue with its journey. Ang lupa at ang tao ay iisa. Ibig sabihin ng iisa, hanggat kailangan ng tao ang lugar, the training ground for its perfection, mananatili ang mundo. So it is very impossible for this world to be destroyed o magunaw, to be extinct. Imposible po at this very juncture, at this very moment, or even in the next 10 years, 100 years, it would be very impossible. Even if we speak of the end times, the concept of the end times for many people, I think, no, sa aking lamang pong itong paningin and this may be wrong, that would be impossible to happen. Magkakaroon tayo ng mga calamities, mga
pagwawakas ng isang lugar, pagwawakas ng ibang bagay, pagwawakas ng isang siglo, but a new one will evolve. May bagong susulpot darating, no, dahil ang pagwawakas ng isang bagay ay hudyat ng pagsisimula ng isa o ng isang bago pa. So, kailangan magpatuloy ang mundo. It has to continue to exist sapagkat napakarami pang mga kaluluwa ang nangangailangan ng eskwelahan para paglunsaran ng kanyang masteral class, no? Ang kanyang pagpapakabihasa. And when we say masteral, this is attaining perfection. So kahit at this point, marami mga tao ang sinasabi na or tinatawanan ng mga bagay na ito, dadaan at dadaan sila sa yugto sa kaluluwa, yugto nila na babalik na sila sa kung saan sila dapat magtungo sa landas patungo sa ating lumikha. Hindi sila maaaring magpatuloy sa kanilang kapalaluan. They cannot continue with that sapagkat may katapusan ng isang nilalang. No? May tinatawag tayong kamatayan. Lahat yon magaganap sa atin kahit sa mundong ito, no, lahat ng nilikha will have to end. At sa pagtatapos na yon, kailangan niya na magtapos din ng kanyang kapalaluan. Kung saan kadiliman man siya nandun, kailangan niyang umahon mula doon at tumungo sa liwanag. Death may not be death may not be the end of this, no? Kung kahit mamatay siya ng isang nilikha, hindi yun ang katapusan niya. Sapagkat kung mamatay siya na hindi perfecto, the soul has to continue. Kailangan magpatuloy. Sapagkat hindi ka makakabalik sa lumikha kung hindi siya magkakaroon ng isang degree ng perfection. Kung saan ang lahat ng kanyang mga utang ay napagbayaran, zero debt, no? Kung saan ang lahat ng mga pagkakamali ay naiwasto. Merong dadating sa punto natin na nagkakaroon tayo ng realization na ay mali itong ginawa ko, kailangan kong ituwid ito. Sa kahit anong paraan, hindi man ito nakikita mo, no, pero nagaganap sa isang kaluluwa because we can never penetrate the soul. Now, when it comes to suffering, as what Faustina was describing here, yung mga sufferings niya ay walang katulad sapagkat nararanasan niya yun, no? Pwedeng, I don't know, kasi syempre siya yung nakakaramdam nun. Pero all we know is that her disease was taking a toll on her. Napakasakit, no? Kasi for other people, yung ganong sakit, mabilisan lang. Parang cancer of the lungs. Sinabi ng doktor, 6 months. Di ka pa nga abutin siguro ng 6 months. No? Tapos na. So for most of the people with such disease, mabilis lang. Kasi kumakalat siya. But for Faustina, no, ilang years na siya nagsasuffer of that disease, pabalik-balik sa hospital. But those episodes are just wonderful moments of being with the Lord kasi yun yung time na nakakapag-commune siya. There was suffering on her physical body, but that also was the moment when Faustina would experience several union with her spouse. Sino ba yung spouse niya? Sa Lord Jesus. So yung nagdulot sa kanya ng maraming episodes ng union. So if you would like to have a union with the Lord, hirap pala, no? Kailangan mong mag-suffer. Kailangan mong dumaan sa mga tests. Kasi hindi ka naman pwedeng umangat to another level without passing a test. Hindi pwedeng madali lang. Kailangan mong dumaan sa mga paghihirap. And every time you pass through a certain level of difficulty, syempre, mas mahirap yun kesa dun sa dati.
because the soul has to continue. And the sufferings would also increase. Kasi mataas na yung tolerance mo for pain and sufferings. Habang tumataas ang tolerance mo, lalo namang lumiliwanag ang kaluluwa mo. And the more you are capable of transforming souls. Kasi kung maliit lang ang liwanag mo, paano ka makaka-transform ng maraming kaluluwa? So you really have to take on a lot of light in your soul para makapag-transform tayo ng kaluluwa. But if we would continue with the old ways, hindi kasinong nagliliwanag. Kahit magsalita ka ng magsalita, no one will hear you. Kahit sa tingin mo, ang ganda-ganda naman ng sinasabi mo, no? But no one will hear you because there's no such light coming out of your words. And the light that would come from your words would be a result of your experience. So, kung ano yung mga nararanasan mo. If you're able to share so much stories, ibig sabihin, ang dami mo nang naranasan. Kasi ipakasimple na lang sa'yo magbahagi ng mga bagay. Pero kung wala kang karanasan, it would be really difficult to understand. Ano ba sinasabi ni sister? Ano ba sinasabi ni father? Ano ba sinasabi nun? Ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi sa Bible? Ano ba sinasabi sa diary ni Faustina? Nahihirapan tayong intindihin, ipaliwanag, kasi nga very limited ang ating experience. So, kailangan dumaan tayo sa mga karanasan. Welcome every experience because every experience teaches us things hindi maagaw sa atin at hindi nila makokontra kasi karanasan mo yun. Yun nga lang, no, matindi yung kapalit. If you aspire really to be greater pa, matindi rin yung kapalit. Kasi nga, yung kumbaga, parang ganito, no, yung mga nag-aaral ng masteral, doctoral, ay talaga nagko-commit ng sarili yan. Pinahihirap nila ang buhay nila, no? Kasi paano mo matututunan ng higher education kung hindi mo susuungin, no? Kaya sila may extra effort para makamit yung masteral and doctoral degree nila. Hindi naman basta-basta na lang nakukuha. At pag nakuha naman nila yun, di ba, kita mo, o di sila na yung mga master sinasabi, no, professor, ganyan. Na pag sinabi ng expert na ganito, we will believe. The court, halimbawa, pag dinala mo sa court ang isang expert who have gone through those masteral and professional degrees, maniniwala. Magandang witness sila kasi natutunan na nila yun. Pinag-aralan nila yun. So, ganun din ang isang kaluluwa. We have to pass through several degrees of mastery. And when we pass through every level of degrees ng ating pagmamaster sa buhay, no, ng kaluluwa, nagkakaroon tayo ng mastery at nagkakaroon tayo ng mas malaking influence, maraming liwanag, so that when kahit lang pumasok tayo sa isang room, people will be transformed. Ganon siya kaano, ganon kalaki yung kaniyang liwanag na ini-emit from her soul. Hindi nakikita, pero nararamdaman. So, yung sufferings, like the sufferings of Jesus, ganon katindi yun. Mas matindi yun syempre sa suffering si Faustina, kaya ganon din katindi ang kapangyarihan ng kanyang suffering to save the entire world. Very much reserved for him because he is God. No other creation, walang nilalang na makagagawa noon sapagkat kailangan ng extraordinary power to bear all those sufferings. Sabi nga ni Faustina dun sa ibang martyr, no, wala nang higit pa. No? Kasi yung death na yung magpapalaya sa kanya, yung kamatayan. Kaya mapapansin nyo yung mga cancer patients, for instance, yung mga may sakit na ang hihirap. No? Ang wish na lang nila, sana mamatay na lang sila kasi nga that would end their sufferings. That would be a relief. Na, but if a person, a soul would like to continue, ibe-bear niya yan. No? Kakayanin niya yung lahat ng sufferings na yan because ang kapalit naman noon ay napakaraming mga souls who would be saved. Bakit ba gusto nating magligtas ng maraming kaluluwa? Sapagkat ang buhay naman natin sa lupa, terminal, may katapusan.
Eh, kung hindi tayo magliligtas, saan sila paano sila maglalakbay sa kabila? So we need people like us who are conscious, who are aware of these things, sapagkat kukonti lang ang dumadaan sa landas na ito. And together with Jesus, let us bear and unite all our sufferings with His sufferings. Today is Holy Monday. Nagsisimula na yan. Nagsisimula na ang kanyang kalbaryo. No? Mga panahong ito, meron din naman siyang tinatawag na fear din kahit pa paano, pero nalalagpasan niya ang takot na yun. So we unite our sufferings, whatever sufferings we are experiencing at this moment. Let us unite all our sufferings to the sufferings of our Lord, because this would lead us to freedom. This would lead us to healing of the soul. Yung nagugutom ay mapapakain, nauuhaw ay makaiinom, makasusumpong ng tubig. I'm not talking about the physical food and the physical water, kundi yung the soul will never be hungry again, will never be thirsty again. Ang mga nakakulong ay mapapalaya mula sa kanilang pagkakakulong sa kung anuman ang naroon sila ngayon.